Magandang hapon po muli. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod muli. Deacon Larry po, ang inyong kapatid sa Panginoon. At tayo po muli ngayon ay nasa panghapong gawain natin ng tuwing alas 5 Bible study. Ngayon po ay April 18. Sabado, nasa ika-32 araw na po tayo ng ating enhanced community quarantine. Magandang hapon po muna pala sa inyo sa ating pong pastor, kay Pastor John. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo sa inyong mga kinalalagyan, Pastor Eric, at ang bawat mga kapatid natin, kamusta po kayo? At nasa mabuti kayong kalagayan. At datang kayo ng sulat na ito ng mabuting kalusugan. Naway masaya kayo bawat isa. Pagkaman tayo nasa ika-32 araw na ng ating enhanced community quarantine. Ang Panginoon naman po ay patuloy na nagiging tapat sa atin sa pag-provide sa atin ng pagpo-provide sa atin ating mga pang-araw-araw na pagkain, gastusin, at tunay po na masagana ang biyaya at tulong ng Panginoon. Darating po ang tulong ng Panginoon. Siya po hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Kung napapansin niyo po, nilagay ko sa aking likuran, sa aking monitor, yung logo ng Blessed Hope Baptist Church since 1984. Yan po nagsimula 1984. Kung inyo pong aalalahanin at kung inyong baka nawawala na sa loob natin, itong buwan ng April, ito po yung ating itinalagang month anniversary month natin. Itong April. Originally po, ang Blessed Hope ay nagtitirawan ng kanyang anibersaryo tuwing ikalawang linggo ng July. Subalit sa mga nakakaraang panahon, talaga namang problemado tayo pagka nagsa-celebrate tayo ng anniversary, sapagkat yung July ay laging umuulan, laging baha sa atin, kaya laging problema sa atin ang selebrasyon ng anibersaryo. Kaya itinawag natin ng Abril, tag-ulan. Tinalaga natin yan ng first Sunday ng April. Pero ngayon any Sunday, anong linggo man yan, mas Abril yun ang tinuturing nating anniversary. At yan po yung nakatalaga sa April 26. So, 1984, kung tayo po yung 1984, ay nasa 36 na po tayo, 36 na taon na po na pagiging mabunga natin sa Panginoon. 36 fruitful years. Kung talagang, kung tao po yan, talagang mama na yan o nanay na kung babae o lalaki naman ay mama na, kung babae naman ay nanay na. 36 years. Kaya siguro sa ating pagkakalagay sa ating mga lugar, tayo po ay na-quarantine. Marami po tayong nami-miss na mga bagay na dati nating ginagawa na kadalasan ay taken for granted. Halimbawa, yung ating mga trabaho. Sa ating mga trabaho, minsan siguro nayayamot na yung iba sa kanilang mga trabaho. Halimbawa, nagtatrabaho, no? Nakakasawa na yung trabaho, nakakapagod na. Pero ngayon, na-quarantine tayo ng may isang buwan na, nami-miss din natin yung trabaho, yung traffic, nami-miss mo rin kahit paano. Yung ingay ng labas, kahit na nakakakonsumi minsan, pero sa isang banda, nakakamiss din. At sa mga maraming bagay tayo nami-miss, yung paggala natin, yung pagkain natin sa labas, marami tayong mga nami-miss, ay huwag na huwag mawala sa atin yung ating pagka-miss sa ating church. Nami-miss natin. Nami-miss nyo ba ang church? Sana po yung hindi pa man yung aktong church, yung pagpunta pa lang. Isipin niyo kung kayo naging kabahagi ng Blessed Hope, ang mga early years ng Blessed Hope Baptist Church, 30 plus years na po yun. Kung 35 o 34 o 30 years, every Sunday, gigising ka ng maga, gagayak mo ang katawan mo, bibiyahe ka, yung mga galaw pa lang na yun, talagang hahanapin ang katawan mo pag nasanay ang yung katawan, yung every Wednesday na yan, na gagayakan mo sarili mo at itutun mong isipan mo pagpunta sa church, biglang hindi mo gagawin ngayon, ay nakakamiss po talaga. Kaya mamiss mo na maraming bagay, pero huwag mong kalimutan, mamiss mo rin ang church. Isa mo rin sa pagka longing ng kaluluwa mo, longing ng pagkatao mo, yung ating church na pinupuntahan. I miss my church. Kaya kung nami-miss yun ng church, baka nalilimutan nyo na kung ano ang itsura ng church, ipapaalala ko po sa inyo. Ito po ang itsura ng ating
church. Ayan. Baka nalilimutan nyo na eh. No, ayan, kita niyo kotse ni Brother Lloyd. Ayan. Nakapark siya dyan. Si Pastor, ayun ang kanyang sasakyan. Bagong pintura, hindi pa natin masyado na-enjoy sapagkat tayo nagkaroon nga ng community quarantine. Ayan, basta niyo yung ating church. Baka nami-miss nyo na. Baka titigan nyo sa mga ilang panahon eh, muli natin dadayuhin yan at susiguro natin yan. At dyan muli natin ipangangalandakan yung ating awiting pagsamba at yung mga pangangaral nating ginagawa. Ayan. Okay ba? Tama ba yung ating... ayun po si Pastor. Hinihintay yung mga miyembro natin. May kausap. Ayun po yung kanyang sasakyan. Ayan. Naku, lalong na-miss namin. Nakita namin yung harapan. Okay lang po yan. Talagang matakam tayo. Para time na tinanggal na yung lockdown, tingnan natin kung sino yung mga magmamadaling umuwi. Yung pagkatapos ng service, uwi na ako. Miss na miss ko rin yung bahay namin. Tingnan natin ngayon kung uuwi ka pa agad dahil miss na miss mo na yung bahay mo. O mag-i-stay ka muna sa church. Makipag-fellowship ka muna. Makipagkumustahan ka muna. Para magkaroon tayo ng bonding muli nating mga ginagawa. Ngayon po, sa ang ating pong iglesia, siyempre, pinangunahan tayo ng mga unang, pinabalik ko lang po yung ating mga unang memorya. Siyempre, una tayong pinangunahan ni Pastor George Claridades. Tama ba yung spelling ko? Mali yata, J yun eh. G ang nalayo. Pero kilala niya yan. Hindi mahalaga ang pangalan, mahalaga yung pagkatao. Pastor George Claridades, siyempre, pinangunahan tayo ni Pastor Freddy De Vega, na ngayon ay Bishop Freddy De Vega. 10 taon din po siya rin sa ating nangalaga. At syempre po, ang ating Pastor Jun Rosare. Sa mga ilang panahon, tinulungan tayo ni Pastor Sammy Villafranca, pero si Pastor Jun ang nagpatuloy ng pagpapastor sa ating iglesia. At siyempre, nagkaroon tayo ng mga several deacons. Maraming hindi ko nabanggitin iba, pero yung basta meron tayong mga naging diakono na naging bahagi din ng Blessed Hope Baptist Church. Nandiyan si Deacon Fredo na kinuha na ng Panginoon. Magbe-birthday po yan, second Sunday o second week ng July. Si Deacon Tom na malapit na rin yung kanyang anibersaryo ng kanyang pag-uwi sa kalangitan. Alam ko parang April din yun o papuntang Mayo, mga ganon. At si Deacon Torren, siyempre, hindi ang ever faithful, ever reliable na deacon natin. At siyempre si Deacon Troping, ang sinubok na ng panahon. Mula noon hanggang ngayon, nagtatapat sa Panginoon. So, tinatanong siguro kung bakit ganyan. May kinalaman po dyan yung ating gagawing pag-aaral. Ito na nga po, tungkol sa faithfulness. Tama ba? Parang faithfulness. Tama. Proverbs 20 and verse 6. Aside po sa Ikawikaan, sinulat po ng aring Solomon, Kapitulo 20 at talata 6, most men will proclaim everyone his own goodness. Babanggitin daw po ng mga tao yung kani-kaniyang kabutihan. But a faithful man, who can find? Pero ang tapat na tao, sino ang makasusumpong? O saan mo masusumpungan yan? Sino makasumpong? Saan mo masusumpungan? Sino makasumpong ng tapat na tao? So, a faithful man, who can find? Tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa iyong pagkakataon muli na kami tumungay sa salita, pag-aralan, Panginoon, at muli mahamon, Panginoon, mapaalalahanan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy po ang aming hiling sa iyo na ingatan mo muli ang gagawin namin pag-aaral at ang mga panalangin namin, Panginoon, na parati namin binabanggit sa iyo, ay muli po namin itinataas at naway tugunin mo, Panginoon, na may kinalaman po sa aming mga kasalukuyang kalagayan. Patuloy po ang hiling ko sa iyo, nagabayan mo pag-aaral ito, Panginoon, at maging kalakasan, maging comfort sa iyong mga anak na nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So, a faithful man, who can find? Alam niyo po, yung pong salitang faithful, number one, God requires faithfulness. Ang Diyos po, pagka po sinabi natin required, wala ka pong option, wala ka pong option kundi i-comply yung isang requirement. Pag ang isang bagay ay required, yun ay requirement, wala kang option kundi ito ay i-comply. Pagka po sinabi, pagka ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, mayroong required age,
Kung ang required age ay 25, 23 ka pa lang, nag-a-apply ka, walang option doon. Hindi po 23, konti na lang naman, 2 taon. Hindi po eh. Ang requirement, 25. Kung short ka sa requirement, ay hindi ka pwede. So, disqualified ka. Kaya sinabi ng Panginoon, isa sa mga requirement niya ay faithful. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Kailangan daw po, required na masumpungan sa isang katiwala na ang isang tao ay tapat. Kailangan tapat. Ano ba yung tapat? Pagka sinabi nating tapat medyo malawak po no? Pero pagka sinabi nating tapat, ang ibig sabihin nito is constant. Lagi kang nandiyan. Dedicated. Devoted. Loyal. Tsaka totoo. Yun po yung synonyms ng faithful. Kung ikaw ay faithful. Hindi po natin masasabing faithful ka, isang buwan, faithful ka, sa susunod na buwan, pahinga ka muna, sa susunod na buwan ulit, tapat na tapat ka na naman, sa kabuuan, hindi po yun faithful. Pagka hindi po natin matatawag na faithful yun kasi kahit na faithful ka sa isang period at sa next period hindi ka faithful, sa next period na naman, napaka-faithful mo na naman, sa kabuuan, hindi po yun ang faithfulness sapagkat hindi ka papasok sa definisyon ng constant, consistency. Hindi ka constant. Halimbawa ngayon nagko-choir ka. Gusto mo, mainit ka sa choir. Every practice, inaatinan mo. Every time nakakanta ang choir, umakanta ka. Talaga namang suportado mo ang choir. Pero sa susunod na mga 2 buwan, wala ka na naman. Tapos sa susunod na buwan uli, nandun ka na naman. Masasabi mo lang, faithful ka nung nandun, faithful ka, pero sa kabuuang tingin, hindi ka faithful. You are not dedicated. Hindi ka rin dedicated sa iyong ginagawa. Much less yung devoted, devoto, or loyal, or true. Kaya napakahalaga po ng, kaya nga sabi sa Proverbs kanina a faithful man who can find. Sino makahahanap ng faithful na yan? Kasi mga tao po, pagka tinanong mo, pagka po tayo in-evaluate natin mga sarili, lagi po sa atin, mas maganda yung evaluation natin kaysa evaluation ng iba. Pagka tinignan natin sarili natin, masasabi mo, mabait naman ako Hindi kaya pag nagtatrabaho ka, masipag naman ako Pero syempre, iba yung tingin ng iba. Iba yung evaluation ng iba. Kaya nga, lalo higit, iba yung tingin ng Diyos. Pagka ang Diyos ang tumingin, siya na nagsabi, a faithful man who can find. Sino makakasumpong ng faithful? Kaya nga yung mga binanggit kong pangalan kanina, nandyan ang ating pong pastor, si Deacon Fredo, Deacon Tom, wala na sila, gumraduate na sila. Pero ngayon, si Deacon Turing, si Deacon Ruping, ako, kami tatlo na lang, ako huling batch na ako ng Deacon, sila talaga yung mga unang diakono. Alam nyo ba si Deacon Turing at si Deacon Ruping, sila yung mga diakono na time pa ni Pastor George Clarodates. Kung hindi ako nagkakamali, sana tama ako. Time pa ni Pastor George, sila po mga diakono na. Time ni Pastor Freddy, deacon pa rin. Hanggang sa time natin ngayon, ay sila yung deacon. Kaya nasa kanila po yung consistency, yung constant. Tingnan natin yung yung antonyms, yung kabalitaran ng faithfulness. Siyempre, unfaithful. Nandun yung salitang traitor, medyo mabigat. Medyo mabigat po yung salita na yan, yung traitor. Sa Tagalog yung traidor. Masakit yan. Pagka kinapit sa iyo, traidor, medyo masamang pakinggan. Napakasakit sa pakiramdam na ikapit sa iyo na ikaw traidor ka Hindi po maganda sa pakiramdam yun. Inconsistent, disloyal, untrue. Hindi totoo. Kaya alisin natin tong mga bagay na to, taglayin natin tong faithfulness, yung constant consistency. Pagka po tayo, lalo ngayon, sana matapos na itong April at sa Mayo, mag-back to normal tayo. Hindi man ganun ka-normal, talaga mag-unti-unti tayong gawin uli yung mga dati nating nagagawa. Sana pag dumating yon lalo yung mga kasi natural po yun mga gawain pagtrabaho, business nyo na yan. At business ko rin naman. Sigurado mabalikan natin yan. Pero yung mga gawain pang-spiritual, wag po nating iwala. Kaya ako minsan ninalungkot ako sa anunsyo ni Pastor Eric last Wednesday yata yun, nung kanyang binanggit
Baka meron daw dyan. Kasi minsan nga po, nung ako yan nag-preach, last Sunday yata yun, pagkatapos na nag-preach naman si Pastor John, doon po sa live broadcast natin, lumilitaw po doon yung number ng viewership. Kung ilang tao nang nanonood, napakita ko nasa bandang 65, 68, close to 70. Ay iniisip ko, nasaan yung iba? Ina-expect ko mahigit 100, o kung siguro kung nag-share sa isang gadget, 3 sila, o isa nakakonect sa TV, isang pamilya sila nandun, pwede po yun. Pero nakakalungkot yung binanggit niya, na baka mayroong dyan na binuksan lang yung cellphone niya, i-tune in sa page ng Blessed Oak, yung Bible study, tapos umalis na. Ginawa na yung kanyang usual na ginagawa. Baka nanood ng TV o nag-Facebook sa isa niyang cellphone. Nakakalungkot po yun. Sabi ko nga, pag sa ganitong kalagayan, dinaya pa natin yung ating pag-aaral at pagsamba, ewan ko na. Kayo man ang lumagay sa lugar ng Diyos, ano ang ating gagawin? Napakalaking kabawasan na po kasi sa ganitong pagkakataon, hindi ka nabibiyahe. Nandiyan ka sa comfort ng iyong bahay. Nandiyan ka sa paborito mong upuan. Nandiyan ka sa paborito mong pwesto. Wala kang ibang kaagaw dyan. Tapos ang gagawin mo lang, bubuksan ang cellphone mo, ibubukas ang mata mo, at pakikinggan mo, ibabahagi mo yung espiritu, ibabahagi mo yung pagkatao doon sa ginagawa ng nasa pulpit. Hindi mo pa magawa, paano pa kung nasa church tayo, lalo sigurong hindi na natin puntahan o hindi na natin mag-participate sa ganung gawain. Kung ganun tayo, kung ikaw ang Diyos, ano ang gagawin mo sa ganun? Siguro, maisip mo, binigyan ko na nga kayo ng paalala, tinapik ko na kayo, hindi pa rin kayo natuto, baka tuluyan tayo ng Panginoon. Huwag po natin aalisin yung faithfulness sa atin. So, hindi po nire-require ng Diyos sa atin maging famous. He required us to be faithful. Ito pong, kaya nga naalala ko, nung ginagawa ko po itong devotion na to, naalala ko si Deacon Turing. Si Deacon Turing po ay diakon natin, ang mga una pang diakono, Si Deacon Turing po, wala kayong maaalala sa kanya na siya po ay nag-special number ng solo. Meron po ba? Kung meron, mali ako, pero sa alala ko wala Hindi ko po siya narinig nag-preach. Meron po bang alaala kayo na siya nag-preach? O nag-devotion man lang? O nag-MC siya? Alam ko, nag-MC siya ng mga ilang panahon. Siguro, pinakamarami ng 4 na beses. 4 na servisyo natin. Nag-MC siya. Siyempre, may mga pagkakamali ding mga nasabi. So, sa palagay natin, wala siyang mga malalaking gawain, yung mga prominent na ginawa, yung mga bantog na mga ginawa, pero aminin nyo sa hindi niya masasabing wala siyang ginawa. Markado po ang buhay ni Deacon Turing sa atin. Kaya nga dyan makikita natin yung faithful versus famous. Maaaring hindi ka maging Pedro. You may not be an Apostle Peter, pero pwede kang maging Andrew na magwiwin ng isang Peter. Maaaring mayroong mga ganyan sa atin Hindi man siya naging pastor, pero nakapag-win siya ng mga pastor. Maraming mga kagamit-gamit sa Panginoon. Maaaring hindi ka maging Apostol Pablo. Pag pinag-aralan niyo po ang buhay ni Apostol Pablo, sinong Kristiyano ang hindi nakakilala kay Pablo? Napakabantong, napakaraming ginawa sa Panginoon. You may not be a Paul, but you can be a Barnabas na mag-encourage sa isang Paul. O, alam niyo ba ang kauna-unahang preaching na narinig ni Apostol Pablo? Preaching ni Stephen. Yung binato hanggang sa mamatay. Tama ako, Stephen yan. Yun ang unang preaching na narinig ni Apostol Pablo. Sabi ng Bible, they were pricked in their hearts. Tinutusok yung kanilang mga puso. Kasama si Apostol Pablo doon sa tinutusok yung puso habang siya ay nangangaral. You may not be a Zacchaeus. Alam niyo na Zacchaeus pinaghanda ang Panginoon Pinaghanda ng maraming isang piging. Si Levi, ganun din, si Matthew, pinaghanda ng malaking piging ang Panginoong Jesus. Nag-imbita ng maraming tao, nagpakain. Hindi ka man ganon, pero pwede kang maging lad. Sa John chapter 5, yung inialay yung kanyang 2 fishes and 5 loaves.
of bread. So, God requires us to be faithful, not to be famous. Kaya maaaring wala kang ginagawa masyado malalaki, pero kung ginagawa mo yan with faithfulness, natutuwa po ang Panginoon dyan. Number 2, hindi lang niya required ang faithfulness, God rewards fruitfulness. Sa John chapter 15, ay tinalakay doon yung fruit-bearing Christian. Sa 1 Thessalonians chapter 2, at ang verse po ay sa verse 19, nasabi dyan ng Apostol Pablo, "For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming?" Ano ba yung aming kagalakan? Ano ba yung aming pag-asa? Ano ba yung aming corona? Corona na naman. Baka pagka nakakarinig kayo ng corona, corona na naman. Hindi, ibang crown po to. Yung putong ng kagalakan. Hindi ba kayo, yung mga taong nailid nila sa Panginoon? Kaya ang Diyos po, pagka tayo po ay mabunga, nandyan ang reward ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ang ating pong ginagawa sa Panginoon, it's not in vain. No, aside po sa 1 Corinthians 15, sa mga huling talata, your labor is not in vain in the Lord, sapagkat God rewards fruitfulness. Maging mabunga lamang po tayo sa ating buhay, ay hindi po mawawala ang gantimpala ng Panginoon. Number 2 po yan, God rewards fruitfulness. And number 3, God recharges those who are fixed. Muling pinapalakas, binibigyan lakas ng Panginoon yung mga fixed sa Panginoon, yung pirmi sa Panginoon, yung hindi matitinag sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah, "They that wait upon the Lord shall renew their strength." Magbabago lakas sila. Sabi, pati mga kabinataan ay mapapagod at manglulupaypay. Pero yung naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tatakbo sila at hindi manghihimagot, sapagkat ang lakas ng Panginoon, yung recharging, binibigyan tayo ng panibagong lakas. Alam nyo, pag ang inasahan natin, ang inasahan natin ay ang ating sariling lakas lamang, pinakamatagal na po dyan, 1-2 taon o hanggang 5 taon. Kaya marami tayong mga kasama sa iglesia dati na kasama natin, mainit, naglilingkod, nawawala sapagkat lakas nila ang kanilang ginagamit. Pero pagka lakas ng Panginoon ang gamit mo, maaaring kasabayan ka pa ng umpisa ng Blessed Hope, hanggang ngayon nandiyan ka pa. Kaya nga, balik ulit sa ating mga example, sa ating mga kapatid na nandyan. Si Kaharbing, ang biruan nga po sa kanya wala pang baptist na. Wala pang Blessed Hope Baptist Church, sapagkat siya po nasa Ubando pa. Alam ko bago pa yung Ubando Baptist Church, merong Grace Baptist Church sa Katangalan yung kanto ng Katangalan doon, kung maalala nyo, yung bakanting lote doon, merong tolda doon. Grace Baptist Church, nandun na, sila Pastor Ninoy, sila Kaharbing, alam ko doon una nakarinig. Tapos nagkaroon ng Ubando Baptist Church, mga ilang taon lang po doon yun, at napunta na ng Balak ng Bilog, pinangalan ng Blessed Hope Baptist Church. Hanggang ngayon nandiyan pa. Nagkasakit, tinaningan ng doktor, akala nila wala na. Pero nandiyan pa rin. Ngayon naputulan ng paa, nandiyan pa rin. Sabi ko nga yung iba, naputulan lang ng kuryente, umaayaw na naputulan ng tubig. Lalo na iba, naputulan ng wifi. Kala mo binagsakan ng mundo, hindi po. Naputulan man siya ng isang bahagi ng kanyang katawan, nandyan pa rin. Si Deacon Turing, tinanap po natin yung talata natin kasi para Psalm 57 verse 7, "My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise." Ang aking puso ay nakapirmi na o nakatalaga na. O Diyos, ang aking puso ay nakatalaga. Ako'y aawit at magbibigay ng puri. Fixed daw ang kanyang puso ni Haring David sa kanyang Panginoon. Nasabi po sa Psalms 119 verse 165, "Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them." Walang makapagpapatigil sa kanila. Kaya ginuhitan ko po yung salitang nothing. Hindi naman sinabing no one. Ang sabi dyan, nothing. Ibig sabihin, walang
makapagpapatigil sa kanila. Nothing shall offend them. Maaaring meron sila alam niyo po, sa buhay spiritual, sa buhay iglesia natin, hindi naman 36 years buong 36 years, smooth sailing tayo Hindi naman po mula ng umpisa hanggang ngayon napakasarap ng ating fellowship, napakasarap ng ating buhay. Marami po dyan sa mga taon na yan, punong-puno ng hamon, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng problema, may mga sakit, may talagang halos ikamatay, halos may mga pagbabahang malalaki, may malalaking problema, mayroong maliliit na problema, mayroong mga pagtatampuhan, mayroong pag-aawayan. Hindi na po lahat yan makinis na pagbibiyahe. Mayroon din po diyang rough sailing. Pero ang sabi ng Panginoon, nothing shall offend them. Walang dahilan para tumigil. Maaaring meron ka nakaalitan, okay lang yan, magkaalitan kayo, palipasin nyo lang, bandang huli, sa final, sabi nga ng kasabihan kayo rin sa finals. Maaaring nagkaroon ng problema sa isa't isa, palipasin nyo lang, bandang huli kayo rin. Kaya nga, yung mga nagkakagalit, alam niyo po yung nagkakagalit, pagka nagkapatay, mas sweet pa. Yan, kaya mas close pa. Nothing shall offend them. Si Deacon Turing, naglilingkod sa Panginoon, papasok lang sa trabaho, na-involve sa isang accident, nabali ang paa, nabali ang hita, nabali yung balikat, hanggang ngayon ay pigil yung kanyang pagkilos. Pero tumigil ba? Ang sabi ng Bible, nothing shall offend them. Si Carping, at yung marami pa natin mga kapatid na nagkaroon ng problema, mabibigat na problema, tumigil ba? Meron mga tumigil. Pagka tumigil, ano po kasi po, ang pagbabasa ng Bible, pag meron ka nakitang isang katotohanan, mapipredict mo kung ano yung kasunod pa. Kung sa kabila ng maraming katitisuran, siya ay tumigil, siya ay na-offend, ano po ang ating konklusyon dito sa isa? Love thy Lord. Hindi nila mahal ang salita ng Diyos. Pag hindi mo mahal ang salita ng Diyos, kasi po yung problema ng iba, problema din naman natin Ba't sila tumigil, ba't tayo hindi? Isa lang kaibahan. I love the Lord. They do not love the Lord. Ang ating pong mga taong nandyan na nanatili, mahal nila ang salita ng Diyos. Kaya nga sa ating balik mo na, sa ating mga anniversary natin sa April 26, quarantine pa rin po tayo noon. Alalahanin natin yung mga taong patuloy pang nandyan. Ito naman po ang aking mga inilagay na tao, hindi naman po sila yung nakikita nating naglilingkod, pero sila yung mga representasyon lamang. Sila yung mga talaga nagre-represent lang sa mga taong naglilingkod na mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa. Siyempre, Pastor Freddy, nung panahon siya yung ginamit ng Panginoon upang pangunahan tayo, talaga namang ginamit siya ng Panginoon mightily at marami siyang naipatupad, marami siyang natulungan, marami siyang naturuang mga Kristiyano, kasama na rin po ako doon, kasama na natin pastor, na lumago sa Panginoon. Nandiyan din si Pastor June, na patuloy na ginagamit mula noon. Alam niyo ba ang ating pastor? Si Pastor June, kung si Pastor Freddy ay umalis noong mga taong 1999, doon na rin po nag-umpisa si Pastor June. Kaya kung ilagay natin sa year 2000, ngayon po yung 2020, 20 years, 20 or 21 years na pong nangunguna sa atin ang ating Pastor June. Mabuti naman po at maitim pa yung buhok. At hindi pa masyadong maputi. Hindi pa masyadong puti. Natin nga lang, medyo nabawasan ng konti. Pero maitim pa. At sa biyaya ng Panginoon nakakaraos pa. Nandyan din po siyempre, mag-asawang Pastor June at si Ate Maria, na sa mahabang panahon ay naglilingkod. Tandaan niyo po yung 3 puntos sa binanggit ko, God requires faithfulness, God rewards fruitfulness, and God rewards those who are fixed in God. Ito po yung mga taong tinutukoy natin, si Pastor June, si Ate Maria, at siyempre si Pastor Eric, na sa mahabang panahon ay hinintay ang tunay na kalooban ng Panginoon. Ngayon, talaga naman pinakakalandakan yung sing-sing na sila ay mag-jowa na. hindi po, kasal na. Kasal na sila dito. Ayan, Pastor Eric, yan. Ganda na lalaki, no? At si Ate Esme din, ang ganda rito. Ayan. Mga tao mula noon hanggang ngayon. At syempre, si Captain Barbell,
at ang kanyang Mrs. Preacher Vic Bugao, Ate Cherry Bugao. Sa mahabang panahon ako magkakasabay pa po kami bilang young people sa taypan ni Pastor George. Hanggang sa nag-asawa na, nagkapamilya na, hanggang sa sumakit na yung tuhod, bumaba na yung boses. Makita niyo, Bible study, Preacher Vic, medyo basag na basag yung kanyang boses. Yun po'y binanggit sa Ecclesiastes 12 na talagang yung pag-degrade, yung pag-degenerate ng ating katawan. Pero sabi ng Apostol Pablo, though the outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. At siyempre, sino makakalimot? Pwede ba natin malimutan? Dico Troping at si Ate Sally, si Kasali. Nung pong time na sila'y umaattend sa church, itim pa po ang buhok. Ngayon po pati kilay, maputi na rin. Ayan. Si Deacon Troping. Mula noon hanggang ngayon, yung kanyang si Deacon Troping po medyo madala natin makinig sa preaching, pero yung kanyang mga pangangaral, bagamat kahit sa anong biruan man o naaalala natin, sino makakalimot sa wika ng Panginoon na naganap na? Ano ang naganap? Kamakailan binanggit ni Pastor Freddy sa kanyang 7 sayings, yun ang kanyang outline Ano ang naganap? Sino ang gumanap? Ayun. Naganap. Kay Deacon Troping po yung outline na yun. At syempre, ang ating ever reliable Deacon Turing Dais, kasama kanyang magaling na mga awit na asawa, si Kanene Dais. At bilang representante ni Deacon Fredo, ang magandang lalaking si Brother Lloyd, si Deacon Ronnie, na ngayon ay nagpapastor na rin, naging bahagi po ng ating iglesia bilang diakono din po. At ang pamilya ng yumaong Deacon Tom Kiyanko. Yan ang nawala man yung ama ng tahanan, yung pamilya nananatili pa rin po. Nananatiling naglilingkod. At syempre kami, pwede bang wala kami dyan? Yan. I am love. Kani po yan. Pero hindi man po kayo nasama sa litratong ito, hanapin nyo na lang po ang sarili nyo dyan. Ayun na po sa kabila. Yan ito po ang mga babae at mga lalaki ng Panginoon na mula noon hanggang ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. May mga nawala na rin po dyan, nakakalungkot po, pero makasama natin sa mga susunod pang panahon. At huwag natin kalimutan, ang kauna-unahang taong ginamit ng Panginoon, Pastor George Claridades, at ang kanyang life verse, as the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Yan po yung kanyang nilalagay sa kanyang unahan ng kanyang Bible. Pag nagimigay siya ng Bible, yan din ang kanyang sinusulat sa 1 Kings chapter 22 and verse 14, sinalita ng propeta Micaias, si Micaiah. Ayan, Micaiah bangan, pero hindi, Micaiah talaga yon. Yung propeta na yon. So yan, nakakamiss yung isang bagay lang po ang masasabi natin sa mga taong ito. Ang binibigay ko sa inyo bilang pagkilala, bilang parangal, wala po tayo maibibigay sa inyo kundi ang isang matipuno at matigas na salute. Saludo po kami sa inyong ginawa sa Panginoon. Hindi salute, salute. Huwag niyo mapag-aalan ang basa dito pag binagalan niyo, iba na ang dating yan. Salute po ang saludo. Taas kamay kami sa inyo. Napakagagaling niyo sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. So, ito po mga bagay na ito, mga naglingkod sa Panginoon, maaaring hindi natin nakita rito sa lupa yung resulta ng ating ginawa, pero sa langit makikita po natin. Bago po ako magsara, ay mag-aalay po ako ng awitin sa Panginoon. Alay ko na rin po sa mga taong nakita natin dito na naglingkod sa Panginoon, yung pong awiting Faces. Karugtong po nitong mensahe ito, po kayong bibitiw, panoorin niyo po sana yung awiting yon. Maganda po ang mensahe ng awiting yon. Pero isasara ko po sa pananalangin at pagkatapos doon, yung pong awiting Faces. Tayo po yung manalangin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyo pong paggabay sa amin. Salamat naman sa realisasyon na patuloy po ay gumagamit kayo ng mga anak na patuloy po ay naglilingkod sa iyo, nagiging tapat sa iyo, at nire-reward mo naman, Panginoon, ang aming mga pagtatapat at ang aming pagiging mabunga, Panginoon. Ikaw po ang patuloy pong magpala sa aming iglesia, sa aming patuloy pong nasa kalagayang quarantine kami, Panginoon, ay patuloy po ang iyong biyaya ay sumamin, Panginoon. Ikaw po ang aming pinapupurihan. Maraming salamat po sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pakinggan niyo po yung awitin.